Natatandaan ninyo kahapon, di ba? Nagsalita si Sara Duterte patungkol dyan sa 125 million confidential funds. Kasi nagpaliwanag siya dyan sa Korte Suprema. At ang main argument ni Sara Duterte dyan, wala naman daw controversy. Doon sa 125 billion. So dapat daw, ibasura na ng Korte Suprema itong petisyon na yan na ang gusto kasi ng petisyon na yan na i-declare na unconstitutional o labag sa batas po yung pagta-transfer po ng pondo mula sa Office of the President papunta sa Office of the Vice President. So, yun yung petition dyan. I-declare yan na unconstitutional. Sabi ni Sara Duterte, naglabas siya ng sinagot niya yan sa Korte Suprema. Required siya dyan, hindi pwedeng no comment. Sumagot ka dyan sa Korte Suprema. Magagaling nga lang abogadong kinuha nito. Sabi niya, wala naman actual case. So, dahil wala namang actual case, o wala namang actual controversy, walang dapat i-resolve itong Korte Suprema. Aba, syempre, best friend niya, hindi pwede. Best friend niya si Franz Castro. Nagsalita si Franz Castro dyan. Nasa balita ng ABS-CBN. Theoretical lang ba yan? Ganyan ba yun? Theoretical? Question mark. 125 million confidential funds spent in 11 days caused real damage, sabi po ng isang mambabatas. Real damage yan kasi nakakapagtaka rin naman talaga yan. 125 million in a matter of 11 days. Diba? Paano walang controversy dyan? Sabi ng mga babatas, real damage yan. May controversy yan. Party list lawmaker rejected Wednesday a comment by Vice President Sara Duterte's lawyer that the petitions assailing the constitutionality of the OVP's 125 million confidential and intelligence funds do not present an actual case or controversy nor assert a legally enforceable rights. So pinupunto dito ni Castro, maling-mali yung prinsipyo. Maling-mali ang paniniwala dito ni Sara Duterte na kanyang kampo. Kasi obvious naman na mukhang may irregularities. Kasi even ng COA, kinonfirm ng COA na ganyan niya, naggastos siya ng ganyang kalaking pondo. At 11 days lang, 125 million. Ang problema naman, no comment yung naririnig natin kasi ang kanilang justification, ito po ay confidential in nature. Yes, naiintindihan natin yan na confidential in nature. Pero hindi naman sapat na no comment, di ba? Pwede ka magpatawag ng executive session sa mga naging pagdinig niya kasi budget hearing yan kahit pa paano, generic statement saan napunta yan without compromising yung pagiging confidential ng transaction na yan. Ang problema, wala tayong narinig dyan. In her consolidated comment, Duterte said the petitions are mere apprehension and speculation lamang po yan. Mga haka-haka lang po yan about contingent funds or confidential funds which does not constitute a justiciable controversy. So wala dapat daw pag-usapan sa korte. Dahil yan ay mga speculation lang yan. The controversy over the OVP's funds started after the Commission on Audit confirmed that the 125 million in CIF was spent by the Office of the Vice President in just 11 days. Yet, ang maririnig mo, no comment. So, di ba? Siyempre, may kontrobersiya doon. Hindi pwedeng walang kontrobersiya dyan. Kasi ikaw nga mismo magtataka ka saan ginastos siyang ganyang kalaking pondo? Then makukuha mo, no comment. Siyempre, hindi kami kontento dyan sa sinasabi mong no comment. 3 separate groups earlier filed petitions for certiorari before the Supreme Court questioning the transfer of the funds to the OVP. In sum, considering the above arguments, the Office of the President overstepped the limits of its power by establishing a budget item or appropriation when it is Congress, not the executive, which has the power to approve and promulgate the appropriations law, the petitioners said. To be fair din naman ka-Coffee, totoo yan, Congress ang magdidesisyon dyan, pero at the end of the day, pirmahan din yan ng Presidente bilang batas. At doon sa GAA na yan, sa Appropriations Act na yan, may provision kasi dyan na pwede mag-transfer. To be fair sa kampo ni Sara Duterte, pwede mag-transfer ng pondo mula sa Office of the President to other agencies na nangangailangan ng pondo na yan. Pero syempre may mga requirements yan, may mga qualifications yan, kailangan sa DBM dumaan yan, etc. etc. Yes, wala tayong problema doon. Sa atin, malinaw yan. Ang problema natin dito, yung kung paano ginastos itong 125 million pesos na yan, na hindi natin alam kung saan talaga nagastos yan. Ano yung pinaggamitan ng confidential funds ng OVP? Yan ang hindi malinaw dyan. Yun ang kine-question. Yun ang kontrobersiya, sa totoo lang. Yun yung tanong ng taong bayan. Ano ang nangyari dyan? Diba?
na hindi may paliwanag dahil no comment yung ating naririnig dyan. In a statement, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro described the transfer of funds to the OVP as illegal and unconstitutional for violating all rules on the proper use of such funds. Actually, ibang usapin na yan eh. Hindi ako agree kay Castro dito. Kasi once na na-transfer niya yan mula sa OVP, wala nang alam ang OVP dyan, wala nang alam ang Office of the President dyan. OVP na may pananagutan dyan sa DBM, may pananagutan sa, not DBM, may pananagutan sa COA. Kasi nasa kanila din po yung pera eh. Ang alam ko, yan din ang sinasabi ng DBM. Once na alis na sa inyo yung pondo na yan, hindi mo na pananagutan yan. Ito talaga, may basis naman ng Office of the President dyan sa pag-i-issue ng pondo sa OVP kasi doon nga sa GAA, sa batas na yan, may provision na sinasabing pwede maglipat ng pondo ang presidente. Pero again, may requirements yan. So ang problema dyan, ang kine-question kasi ni Castro dito, violating all rules on the proper use of such funds. Violating all rules on the proper use of such funds. Nabasa ang Office of the President yan kasi nabigay na yan sa kanya eh. Ang hindi lang kasi masatisfy ang tanong ng taong bayan, ano ba talaga? Paano nyo ba ginastos yung 125 million na yan? Yan ang sagutin ninyo. Dahil yan ang problema sa totoo lang. Diba? Actually, maging ang Congress eh, naniwala sila dyan eh, may irregularities dyan eh. Kaya nga tinanggal yung mga confidential funds na yan eh. Sa mga uniformed, non-uniformed no, na agencies o mga civilian agencies, inalisan lahat ng confidential funds yan. At nilipat nila yan doon sa mga agencies na nag-a-address dito sa usapin ng West Philippine Sea at sa uniformed personnel. Yun ang kagandahan naging budget hearing na yan. Siyempre, dahil din dyan, nag-ugat yung mga sigalot na yan, yung rally-rally na yan, yung away, yung galit ng mga Duterte sa Congress dahil hindi raw na ipagtanggol si Sara Duterte. Ganon din ang puna nila kay PBBM. Remember, yung issue na yan sa confidential funds na yan, yan din po yung isang issue nila kay PBBM. Bakit daw hindi nagawang maipagtanggol ni PBBM si Sara Duterte dyan sa Kongreso? Ganoong si PBBM daw ang nakinabang doon sa pagbibigay daan ni Sara Duterte. Supposedly daw kasi si Sara Duterte ang presidente, nagbigay daan niyan kay PBBM. So bakit parang ngayon hindi ipinagtatanggol ni PBBM? Ano kahit daw? Nagbigay daan Oh. Simple lang naman, saan napunta yung pera? Sabi ni Jairo DP. Yun lang yun eh. Ma'am Minerva Stork, luminaris ako sa YouTube ka coffee. Thank you ma'am. At nandito rin po kayo sa atin. No? Tessie Rojas Channel, good evening po sa inyo. 11 days, 125 million. Sobrang nakakapagtaka. Sabi ni Ma'am Jocelyn Herrera. Biruin mo yan ma'am, no? O saan napunta yan? Anong nangyari? Eh di ba 51 billion kay Pulong? O ibang usapin din yan. Nag-like na ako kay James Saito, sir, thank you. Kay Tapong J, ang Tapong mga Duterte, korupsyon, ibasura na walang kwenta sa Pilipinas. Ibasura na mga pro-China. Yung mga pro-China na yan, huwag to be rushed dito sa Pilipinas. Di na lang gayahin ni Mix, si Mark, tahimik lang. Pwede, no? Entrep man. Si Mark, tahimik lang. Mark, magpantay, yes ka coffee. Dapat magbigay si VP Sara ng breakdown ng 125 million kung paano nila nagastos yun. Meron namang breakdown ka coffee. Ang sinasabi nila doon sa breakdown, generic no, sobrang generic. Ginamit yan para ma-secure o ma-implement, matiyak na mai-implement yung project ng OVP ng maayos. Yun lang. Yun ang pinaka-breakdown nila doon ka coffee and nothing else. Kaya maraming, siyempre ang taong bayan nagtatanong, anong ginawa mo dyan ma'am? Anong nangyari dyan? Di ba? Hey, nako. Sakit sa ulo, no? Budget season na naman, ka-coffee. Malapit na naman. Mga pagdinig na naman yan. Pag-uusapan na naman yung budget na yan. Nako, maingay na naman sa Kongreso. Budget na naman eh. Uusapan na naman ang pagre-request ng budget. Relisa Red, shoutout po sa inyo. Nakikinig sa Facebook kay Troy Pangilinan, kay Faith Ferrer, kay Blue Abe, at kay Olga Aguilo, kay Florence Agarpao. Shoutout po sa inyo. Kay Jesus Zon Farinas, nakikinig din po sa atin nasa Facebook. Ka-coffee baka nasa Facebook po kayo at hindi pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Yan, pasuyo na lang ka-coffee. Pa-click lang po ng follow sa Facebook at kung kayo naman nasa YouTube, ay palambing na lang din ka-coffee. Pa-click lang po ng subscribe.
subscribe. Ayan, nasa sa baba ka coffee. Click nyo lang po ang subscribe para tayo po dumami-dami ka coffee dito sa ating live stream. Sige, nasaan po kayo ngayon? I-comment ang inyong lokasyon, ang inyong opinion para ma-shoutout natin yan. At kumusta po kayo dyan? Anong mga masasabi nyo sa mga usapin natin ngayong araw para mabasa natin yung inyong mga komento. Sige, kuha na ng kape ka coffee at mag-move on tayo sa ating next and last topic po for tonight. Sige, teka ha.